Good morning po. Magandang ating magiging talakayan ngayong umaga, Angela, lalong-lalo na para sa iyo dahil may kinalaman to sa ating mga anak, yung ating mga grade school na mga anak. Kaya na yung mga school issues po nila, yan ang ating magiging talakayan, yung wellness and nutrition po nila. At syempre, importante rin ito yung disaster preparedness. Gaano nga ba ka-prepared ang mga guro, ang principal, ang mga bata kung sakali pong may disaster na mangyari dito po sa ating bansa. Yan po ang ating tatalakayin ngayong umaga at kasama nga po natin ang isang napakagaling. Ayan, syempre palagi naman pag-guest ng Usapang Pangkalusugan, magaling. Chair po siya ng Department of Pediatrics ng Manila Doctors Hospital at presidente po ng Safe Kids Worldwide. Ito na po, Worldwide and Philippines. Ayan. Palakpakan natin, Dr. Jocelyn Yambao Franco. Ayan. Good morning, Doc. Good morning, Ying. Good morning sa inyong lahat. Very important ang issue natin, Doc, no? Opo. Oo, kasi madalas na pagkakataon, pinag-uusapan natin ang yung nutrition ng mga bata, di ba? Yun yung mga concerns nila. Tapos, ito maganda pag-usapin itong disaster preparedness. And also school issues. Ano ang gusto mong unahin yan, Dr. Dan? Kahit ano, pare-pareho silang bigat Oo, talaga. Siguro, unahin natin yung mga issues. Ano ba ang mga issues na common na i-encounter ng mga bata sa school? Ang common na issue as far as kami mga pediatrician is concerned is yung health ng bata in general, no? So, gustong-gusto namin na ina-advocate namin ang immunization para sa mga bata because there are already preventable diseases na which can prevent or minimize mortality and morbidity. So, yun talaga ang sinusulong namin kasi sabi nga ganon, prevention is more important than cure. That's true. At di ba, Doc, yung mga immunization naman sa mga schools, libre naman siya. Di ba, madalas nga mga health officers pang nagpupunta sa school to give them vaccines. Are they still doing that? There are some institutions na talagang nagbibigay ng bakuna. No? In private schools, they give it at a very minimal cost. No? Pero sa government schools, depende kung anong available. Oo. Dok, isa pang issue, no, bago tayo umalis dun sa health ng mga bata. Kasi di ba, sinasabi nga nila, year-long na rin ng dengue. No? Yes. Lalong-lalo na sa mga kids natin ngayon, which is also nakakatakot na sakit. Ano po naman ang ginagawa natin para naman mas lalong ma-prevent po ang pagdami ng mga batang naapektuhan po ng sakit na dengue? Of course, ina-emphasize namin, again, very important preventive measures. No? Sinasabi namin kung saan ang gagaling, paano nakukuha ang sakit na dengue. So therefore, prevention of mosquito bites and very important is the proliferation of mosquitoes. No? So, dapat noon, pagka medyo tumataas na yung incidence ng dengue, pinapayagan na natin yung ating mga estudyante na magsuot ng mga dengue attire, quote-unquote, kung tawagin. Ano? Ibig sabihin nun, pwede sila dapat mag-long sleeves, magsuot ng pantalon, imbis na yung usual na short sleeves, at saka naka-skirt. No? So, yung ibang eskwela, yun, pumapayag na sila. So, at least they are prevented from mosquito bites. At saka kailangan, linisin natin yung environment ng eskwelahan. Lalo-lalo na kung may mga stagnant water around. Dapat lamok-free. At bago natin lisanin yung nutrition ng mga bata, Doc, naisusulong ba po dito sa Pilipinas yung advocacy? Kasi nakita ko itong advocacy ng ibang bansa kung saan proper nutrition ang ibinibigay nila sa mga bata sa canteen. Kumbaga yung canteen po ang pinupuntahan nila at sinisigurado na yung kakainin ng mga bata ay nutritious. Okay. At least ngayon may mga attempts, no? Marami ng eskwelahan na pinagbawal na ang pagtititinda ng soft drinks. Bawal na. Bawal na. Very good. And then also, mga junk foods, tinatanggal na rin nila, no? Because ito lagi ang mga kinakain ng mga bata na hindi siya nutritious. Masarap kasi, pero masama talaga sa kalusugan ng mga bata. So, inalis na yan at more nutritious lang mga pagkain natin ngayon. Okay, dako na tayo sa iba pang school issues, Doctor. Ano pa bang ibang mga issues ng mga bata aside sa nutrition? Of course, meron mga issues na yung paggamit ng mga iPad, mga Issues iPhone, yan. no? Issues yan, no? Of course, hindi ito dun sa mga government institutions, more for the private schools itong problemang to, no? Because these gadgets are relatively expensive, no? Pero kahit na
problema rin ito sa mga bata dahil marami naman mga bata na may mga cellphones. Issue rin yun, no? Yung mga technology ngayon ay issue. Generally, kaming mga doktor, mga pediatricians specifically, pag bata pa yung bata, hindi namin pinapayagan silang makahawak nun, especially from 0 to 2 years old. And then you minimize its use, total, kasama na yung television viewing, mga dalawang oras kada araw. Eh, na-advocate nyo pa rin po ba yung paglalaro ng mga outdoor activities, outdoor games, like yung mga, dati kasi may patintero po kami, di ba? Yung mga Pareho luksong tayo. tinik, di ba? Tayo nung araw. Yun po ba nire-recommend nyo pa rin sa mga schools? Mas gusto namin yung talagang activities talaga, physical activities. So, instead of using that, yung mga gadgets, ina-advocate namin talaga na kailangan gamitin nila yung kanilang lakas para yun nga, matagtag yung kanilang katawan, no? Para may exercise sila, no? In that way, mapaprevent din natin, lalo na kung medyo malakas sila kumain, mapaprevent din natin ng pag-store ng fat sa ating katawan. Tumataas ang obesity dito sa Pilipinas, no, Yes, Dok? Ng mga bata. So, isang paraan yan. Yes. Okay, so dako na tayo mga kasambahay ngayon. Dito nga sa sinasabing disaster preparedness, yung mga dapat gawin ng mga bata in case of emergencies. Paano nyo po nasisigurado na prepared po ang bata sa mga darating na kalamidad? Napakaganda ng programa ng mga eskwelahan. Ano? Meron silang tinatawag na mga earthquake drill, mga fire drill. No? Natuturuan yung mga bata. In fact, sa pagkakaalam ko, itong July 2, merong supposed to be Manila-wide no? Disaster preparedness drill ang Manila, no, kay Mayor Erap. Meron silang pseudo earthquake, magnitude 8 ata yun eh. Tapos meron silang sunog at saka meron tsunami, no? So, sa aking palagay, napakahalaga nito, no, kasi ang mga eskwelahan nagkakaroon ng mga drills, no? Siguro dito sa mga drill, prepared sila, no? Pero we do not know kung in actuality, baka mamaya naramdaman na nila yung yanig, no? Ng earthquake, bigla sila magpanik, magsigawan, magtakbo, hindi nila alam kung anong gagawin nila. On the part of the school din, sana yung ating mga eskwelahan may mga kasamang pito, yung kanilang mga ID, no? Para nang sa ganon, kung ano man ang mangyari sa kanila, magagamit nila yung pito, no? And at the same time, alam ko meron ibang mga eskwelahan dyan, meron silang prepare na mga kit, no? Na may tubig, may konting biskwit, may konting gamot na kailangan, at saka meron din silang candy na kung ano man ang mangyari, hindi sila talaga nagugutom o nauuhaw. So, in that way, ito siguro mga pamamaraan natin para tayo ay talagang prepared para sa disaster. Oo, maganda rin siguro magkaroon ng mga first aid, yung kits yung mga bata, no? Band-aids, mga alcohol, yung mga ganyan. Yes. Para if cases like that happen, at least talagang prepared sila. Pero isa ring tanong ko, Doktora, kasi di ba pagka ganito nga nabanggitin nyo, pagka drill, parang game kasi siya, parang madali lang, parang hindi nag-worry ang lahat. Pero how often do you do drills like this? Para talagang lalong maisip at lalong tumimo sa utak at isipan, sa utak at puso ng mga bata. Siguro mas madalas, mas maigi, no? So that it gets to be in their system rather than minsan isang taon or twice isang taon, nakakalimutan din ng mga bata, no? So, siguro mas madalas, mas maigi, no? Kahit na during PE, magano sila, mag-simulate sila ng, fire, earthquake, o kaya tsunami, lalo na doon sa malapit sa may dagat, no? Sa may Manila Bay. Siguro at saka maganda samahan din natin ng lectures about yung different disasters like yung tsunami. Kasi naririnig ng mga bata yan, pero di naman nila alam kung ano yan, di ba, yung mga lindol and all that. Mas maganda siguro kasama sa drill yung ganun. Okay. Alright. At mga kasambahay, meron nga pong magaganap na event ang Manila Doctors Hospital, Department of Pediatrics, para po mas lalo nila mapaigting yung kanilang panawagan patungkol po sa school health ng ating mga anak. Ayan po, Doktora, I'm holding this poster now, and please do promote. Yeah, we're inviting nurses, teachers para mag-attend po ng aming scientific forum sa July 2 hanggang July 4 sa
sa Manila Doctors Hospital, Metrobank Foundation Hall. Ito po ay nagsisimula ng alas 12 hanggang alas 4, alas 5. Ang itatackle po natin ay mga strategies for the health of the children, no, mga school issues, wellness and nutrition, at saka yung disaster preparedness. Yes. So, kayo po ay inaanyayahan namin. Kahit papaano, makakatulong po yung aming konting scientific forum. Ayan, that will be from 12 o'clock to 5 p.m. May bayad to, Doc? Meron po. Okay, konti lang naman yan. Para matindi naman yung ating mapag-aaralan. At ito po ay mangyayari sa... Sa Metrobank Foundation Hall, doon po Okay. sa Manila Doctors Hospital, sa UN Avenue. Okay, at para po sa mga additional information, Doctor, ano pong telepono pwede nilang tawagan o di kaya website na pwede po nilang puntahan? Pwede po silang tumawag sa 524-3011 para sa... tapos tawagan po yung Department of Pediatrics. Doon po makakakuha sila ng konting information. Ayan, magpalista na po tayo mga kasambahay at matuto tayo. Pwede sumama yung mga nanay din dito, Doc? Pwede rin, kaya lang ang Pwede. problema is baka makagamit ng mga scientific terms, medical terms na okay. more for nurses and doctors ang session. Ayan. For more information, you can contact Dr. Margaret Jelly at Dr. Miche Daquilenia. Michi. Michi Daquilinea. 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 Okay. Salamat po na marami mga kasambahay. Ayan, supportahan po natin ang panawagan ng Manila Doctors Hospital Department of Pediatrics. Ayan po mga kasambahay. Salamat po ulit, Dr. Jocelyn Yambao Franco. Maraming salamat sa pagbisita. Thank And you good po. luck sa inyong event tomorrow. Wednesday. Wednesday na pala, July 2. Thank you. Alright, salamat po na marami. Yan muna po ang ating segment, Usapang.